evening, guys. Ngayon na tayong lahat at ating purihin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Yes. Ating purihin araw-araw ang ating Diyos. Woo! ay nagtitiwala sa Kanya at kailangan lang ng ating Panginoon ay dakilang katapatan nating mga anak niya.
Bago tayo upo, tingnan mo yung katabi mo. And sabihin mo sa kanya, nagagalak ako? Na nandito ka? Sa sampang gabi? Fifth night. Yan, no? And sabihin mo ng may pagmamahal and may kiligs naman, no? Sige, ulitin natin. Yan. Na masaya ako na nandito ka ngayon sa sambang gabi. Amen. Yan, no? Sabi sa Bible, there's joy in the house of the Lord. Okay? And alam ko po, marami tayong mga dala-dala, mga pagsubok. Kaya, pati ko lang to, baka tubog-tub eh. Okay? Alam ko marami tayong mga dala-dalang pagsubok and marami tayong mga iniisip. Yung iba sa atin, pagod, no? Sa trabaho, sa bahay. And, bagaman ganun yung sitwasyon, no? There's still reason to rejoice. Amen? Kaya manalangin po tayo. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Panginoon. I come against the spirit of heaviness, the spirit of tiredness, the spirit of confusion and deception. And salamat po, Panginoon, in the name of Jesus, winawasak po namin ang lahat ng ito. Salamat po, Panginoon, na sa kaliwanagan na nanggagaling sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan na nagbumula sa inyo. And salamat po, Panginoon, sa kalakasan na nagmumula sa inyo. Salamat po, Panginoon, even when we are weak, you are strong. Salamat po, Panginoon, that we can do all things through Christ who strengthens us. Kaya salamat po, Panginoon, wala po kaming dahilan para manghina, Panginoon. Dahil kayo ang aming kalakasan. Kaya salamat po, Panginoon, ngayong gabi nito, Panginoon, we speak life sa bawat isang narito. Sa lahat ng nakakarinig ng boses ko ngayon, we speak life to their body right now, Panginoon, and manifest your healing. Be healed in the name of Jesus. Be strengthened in the name of Jesus. And salamat po, Panginoon. All fill them with your peace, Panginoon, that surpasses all understanding. Thank you, Father. Pagharian niyo po ang serbisyo nito and sa bawat isa na nakakarinig ng boses ko sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ano kasi? Okay. Ngayon gabi. Okay, ngayong gabing ito, ano munang napag-discuss natin nung first night? May nakakaalala ba? Yung 5 branch. Tama? Si Jesus ang ilaw ng mundo at merong 5 hadlang sa buhay mo para ma-discover mo ang ilaw niya sa buhay mo. Okay, second night, ang nagturo naman si Ate Agrid ninyo. Ano ang natin yung second night? Sige. Bakit may problema? Okay? Third night, ang diniscuss ko naman is ang Holy Spirit. Yan, di ba? Fourth night, yung diniscuss ni Agrid kahapon is how to face problems, no? Ayan, problema na naman. Kung titingnan ninyo, kinukumpleto po namin lahat ng meron sa Pasko.
Tulad nung binanggit natin nung first night, ano ba mayroon sa pagpasko? Pagbibigayan, pagmamahalan, pagpapatawaran, ano pa ba? There's joy, there's peace, there's hope, there's light. Diba? Pero lahat ng yon is attributes lamang ni Jesus. No? It all points to the one who died on the cross. And it all points dun sa Jesus na nagmamahal sa iyo at nagmamahal sa akin. Amen? Ngayong gabi ito, ang gusto kong i-discuss natin is Jesus is the Prince of Peace. Kapayapaan. No? Sino dito makapagsabi, Pastor, kailangan ko yun. Kailangan ko ng kapayapaan sa buhay ko. Amen? Bagamat wala kang kaaway, minsan dahil sa problema, dahil sa pagsubok, minsan parang bagabag ka. Wala kang kapayapaan paggabi, tapos minsan nahihirapan ka pa matulog. O kaya minsan may nakakaaway tayo. No? So, lahat tayo, walang exempted. Kahit ikaw ay Kristiyano, bago ka man na Kristiyano, o datihan ka ng Kristiyano, Jurassic ka ng Kristiyano, kailangan mo pa rin ng kapayapaan ng Diyos. Bakit? Ako, ang dami mong kilala, ang tatagal na sa church, no? Pero nung tumanda sila, doon pa sila nagkikimkim na sa kanila. Doon pa sila nahihirap, pag nakita nila yung kaaway nila, doon pa sila tumatakbo sa kabilang kanto. Bakit? Ibig sabihin, walang exempted sa atin. Posible may isang punto ng buhay mo na naranasan mo yung kapayapaan ng Diyos. Pero may dumarating yung mga punto ng buhay natin na, Lord, ba't ganun? Hindi ako makatulog paggabi. Ba't ganun, Lord? Ang gulo-gulo ng buhay ko. Ang gulo-gulo ng utak ko. Ang gulo-gulo ng puso ko. Lord, tulungan niyo po ako. Kaya yung mga panahon na yun, kailangan natin ng kapayapaan. Amen? At hindi lang yung sabi-sabi ng kapayapaan. Yung tunay na kapayapaan. Amen? Sabihin mo yung sa katabi mo, kailangan mo ng kapayapaan. Amen. Okay. So, meron tayong, kapag tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, may 5 bagay siyang ginagawa sa buhay natin. Okay? Pero ito ang gusto ko tandaan ninyo. Kapag walang peace, you will be in pieces. Ibig sabihin sa Tagalog, kung wala kang kapayapaan, meron kang kapirasuhan. Nagkakawasak-wasak. Hindi man yung buhay mo, pero nagkakadurog-durog yung puso mo. Tapos hindi lang yon, yung utak mo, meron doon, meron dito, wasak din. Kaya nga, nawagod. Sabi sa Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki. Saan natak yung wire? Okay? Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahanga-hangang tagapagpayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang dali lang, Pastor. Alam ko, hari siya. Bakit siya naging prinsipe? Tandaan ninyo, tulad mo at tulad ko, nagkatawang tao siya. Kaya nga, hindi pa siya hari noon. Pero, nag-umpisa siyang hari, pero tinanggal niya yung pagkahari niya, namuhay siya dito bilang isang anak.
ng kataas-taasang Diyos. Kaya tinawag siyang prinsipe ng kapayapaan. At ang storya ng Pasko ay punong-puno ng storya ng kapayapaan. Ayaw niyo maniwala sa akin? Tingnan niyo si Jose at si Maria. Tingnan niyo, lagi ako bumabalik dun sa storya yun. Simula first night, yun yung storya. Si Jose, si Maria, at si Jesus. Kasi yun lang naman ang storya talaga ng Pasko. Pero kung titingnan mo, ang daming punto na pwede mong tingnan dun sa storyang yun. And isang gusto kong makita ninyo, ang storya ni Jose at ni Maria ay punong-puno ng storya ng kapayapaan. Bakit? Ito ang magnobyo at nobya na engaged na sila at sabi ng nung anghel kay Maria, magdadalang tao ka sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ngayon, si Jose naman, sabi niya, halos na ako. Iwan ko na si Maria. Di ba? Nag-ansabalutan si Jose. Tapos, nung paalis na siya, hinarang siya ng anghel. Sabi niya, Jose, paniwalaan mo si Maria dahil yung sanggol na nasa kanyang sinapupunan ay galing sa Diyos. Tapos sinabi niya, balikan mo at tuloy niyo pa rin yung kasal. Pero palalakihin niyo yung bata na magkasama. Isipin mo yun, even sa plano ng Diyos, walang plinano ang Diyos na mawasak ang pamilya. Amen? Walang plinano ang Diyos na masira kayo sa bawat isa. Kaya ang storya ng Pasko ay punong-puno ng storya ng kapayapaan. Okay. Ano ang mangyayari kapag ang prinsipe ng kapayapaan ay nanatili sa atin? Okay? Number 1 is you will have peace with God. Kapayapaan sa Diyos, no? Mga taga-Roma chapter 5 verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Isipin mo yun? Ano yung nagpawalang sala sa iyo sa lahat ng kasalanan mo? Dati kasi, nung wala ka pa sa Panginoon, yung wrath, yung galit, yung pagpapalo ng Diyos ang papasayo. Pero ngayon, na ikaw ay isa ng mananampalataya, ikaw ay napawalang sala. Ano yung nagpawalang sala daw sa'yo? Yung sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Saan? Sa ating sarili ba? Hindi. Sabi dito, sa ating pananampalataya kay Jesucristo. Na namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Hindi lang yun, para tayo ay maging anak ng Diyos. At ngayong anak na tayo ng Diyos, may karapatan na tayong tawagin siyang Ama. Ibig sabihin, hindi na tayo estranghero dito sa lupa, pero kabilang na tayo sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen? Kaya nga, pagpasensya niyo na po kung sino man nakakarinig nito, pero kailangan ko ipangaral ang katotohanan na hindi tayo pwedeng maligtas ng ating mabubuting gawa. Amen? Ayun, kababasa lang natin na niligtas lang tayo at napapawalang sala tayo dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At dahil dun sa pananampalataya na yun, doon tayo gumagawa ng mabuti. Hindi baligtad. Ang turo ng mundo is baligtad.
Gumawa ka ng mabuti para ikaw ay mapatawad, para ikaw ay makapasok sa kaharian. Hindi, kapatid. Gawin mo man ang gawin ang kabutihan, hanggang ibabaw lang yan. Superficial lang yan dun sa nakikita ng tao. Pero, ang gusto kasi ng Diyos is mabago tayo. Mabago tayo, tatanim sa atin, sa puso natin, ang pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pananampalataya natin, dun sa ginawa niya sa krus. At pag tumimo sa puso natin, yung pag-ibig na yun, magbubunga yun ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao. Kaya nga, doon tayo natututo magmahal ng mga taong hindi ka mahal-mahal. Kaya nga, kung baligtad yung ginagawa natin, talagang mahihirapan ka na pinipilit mong makapasok sa kaharian ng Diyos dahil sa iyong mabubuting gawa, kapatid, baligtad. Kababasa lang natin, pananampalataya ang kailangan natin. Amen? Ang susunod na P, is peace. Ano yung una? Peace with God. Number 2 is peace in our hearts. Okay? Mga taga-Colossus chapter 3 verse 15, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan, magpasalamat kayo lagi. Sipin mo yun, hayaan mo paghari si Kristo sa inyong puso para ang kapayapaan na meron ang prinsipe ng kapayapaan ay manatili sa inyo. Okay? So, Jesus caused peace to dwell in our hearts. Yan yung number 2. Number 3 is peace eternal. Isaiah chapter 9 verse 7. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Okay, Pastor, anong kinalaman nito sa akin? Trono to ni David. Tandaan ninyo, mula sa trono ni David, doon lumabas ang lineage ni Jesus. And mula sa lineage ni Jesus, mula sa kanya, tayo ay naging anak. So, technically, kasama tayo dun sa salinlahi na yun. Hindi lang yan para sa mga Hudyo. Hindi lang yan para sa mga Israelita. Pero para yan sa iyo at para sa akin na naniniwala sa Diyos ng buong puso. Amen? Tapos sabi dito, itatatag niya ito sa pamamahalaan na may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Isipin mo yun, peace eternal. Yun yung number 3. Di ba? Puro peace lang. Peace with God, peace in our hearts, and peace eternal. Kaya nga meron tayong tinatawag na rest in peace. Alam mo, kapatid, magkakaroon ka lang ng eternal rest kapag patay ka na at kapag nasa piling ka na ng Diyos. Dalawa lang naman kasi ang pwede natin puntahan kapag tayo ay namawala dito sa lupa. Doon sa piling ng Diyos o doon sa piling ng demonyo. And ako makakapagsabi sa inyo, walang kapayapaan sa impyerno. Walang kapayapaan. Isipin mo, araw-gabi sinusunog ka, inuuod ka, nasa kadiliman ka, walang kapayapaan doon. Kaya nga, lahat tayo, habang tayo ay nabubuhay, meron tayong choice. Choice na mamuhay ayon sa ating pananampalataya
o choice na itakwil ang ipine-present sa ating kaligtasan. Hindi ko gusto yung mga pinapangaral ng mga Baptist. Okay lang. Hindi ito about relihiyon, kapatid. Hindi ito about sa pagiging Baptist, pagiging born again, pagiging Katoliko, or ano man. Pero it is about our faith in the one who died on the cross. Amen? Kasi walang saysay na ipangaral ko ang relihiyon. Pagdating ng araw, darating tayo sa hukuman ng Diyos at hindi naman tayo maliligtas ng relihiyon natin. Tama? Mas okay na sa akin kahit anumang relihiyon mo, kapatid, welcome ka dito sa bahay-sambahan ng Diyos at wala ka maririnig sa akin kung hindi ang buong katotohanan. Amen? Amen? Kaya nga, kung tinanggap natin ang katotohanan na mula sa Diyos at nagkaroon tayo ng pananampalataya, wala nang masasaya kung hindi yung pastor nito. Bakit? Kasi, alam ko, one day, makakapiling ko kayo, kasama ko kayo, lahat sa piling ng Ama. Amen? Kaysa naman, kung ano-ano yung ipangaral mo dito, ako rin ang mananagot. Kaya nga, bilang isang mangangaral ng salita ng Diyos, I am very careful of what I am preaching. Talagang pinag-aaralan ko ito. Bakit? Kasi ako ang mananagot sa Panginoon. Kaya nga, walang pwedeng makapagligtas sa inyo kung hindi si Yesu Cristo lamang. Amen? Okay lang naman sa akin eh. Okay lang naman sa akin, tanggapin mo siya, tapos bumalik ka kung saan church ka. Walang issue yun. Ang importante lang is, tinanggap mo ba siya ng buong puso at tinayuan mo ba ang inyong pananampalataya? Yun lang naman yung sa akin. Amen? Tapos, fourth P, no? Is peace in my situation. Ayan. Mas gusto kong mag-focus tayo dito. Bakit? Kasi lahat tayo namang problema. Tama? Tulad yan. Naku, malapit yung Pasko. Ano kayo lulutuin ko? Ano kayo susunod ko? Paano kayo mga anak ko? Diba? Ang dami po gumugulo sa utak natin. Diba? Sabi sa 1:16:33, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan at sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng mga kapighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Okay? Ulitin nga natin yun. Sige, sabayan niyo ako. Napagtagumpayan na ni Jesus ang sanlibutan. Mas malakas. Napagtagumpayan na ni Jesus ang sanlibutan. Yan. Every time mamumroblema ka, tandaan mo yun. Napagtagumpayan na niya yung problema mo. Amen? Kasi, kung mangangaral, tingnan niyo ang pangangaral ni Jesus. Sabi niya, maghanda kayo. Ito yung mangyayari sa inyo. No? Ito mangyayari kapag tinayuan mo yung pananampalataya mo. Bakit niya sinabi lahat ng mga bagay na yun? Para maging handa ka. Oh. Tulad ng mga, alam naman natin, nasa mga huling araw na tayo. No? Kahit na nasaan ka sa huling araw, no? Kahit anong religion ka pa, kung binasa mo yung Biblia, makikita mo doon na, hindi lang, nangyayari na to. Mayroong mga gera, rumors ng gera, may pandemic, etc. Tama? So, kung alam natin na sa mga huling araw na tayo, huwag kang matakot. Bakit? Kaya nga sinulat ng Diyos para sa iyo ang kanyang salita para malaman mo na mangyayari ang mga bagay na ito. At hindi lang yun. Meron na tawag na rapture.
kung saan bago dumating mismo ang Panginoon, bago niya parusahan ang mundong ito, kukunin niya yung mga tunay na mananampalataya. Amen? Kaya nga, kung dumating man yung mga, huwag ka mag-alala. Chill ka lang. Bakit? Problema mo ang pananampalataya mo sa Diyos at yung pinagagawa niya dito. Problema ng Diyos kung kailan siya darating. Amen? Kaya nga, huwag kang mag-alala. Pinakita na niya sa'yo na kung ano yung mga mangyayari. Ang kailangan mo lang is maghanda. Amen? Kasi kapag handa ka sa mga bagay-bagay, payapa ka. Tama ba? Yung mga estudyante, nasa yung mga estudyante dito? Estudyante, yan. Mga students. No? Tanong ko sa mga estudyante, kapag naghanda kayo sa exam, takot ba kayo? Hindi, di ba? Payapa ka tuwing exam. Bakit? Naghanda kayo. Nag-review kayo. Ganun din sa buhay pananampalataya. Bakit ka matatakot sa pagdating muli ng Panginoon? Dapat nga matuwa ka. Kasi matatapos na yung mga problema mo. Pero ang mga mananampalataya na takot sa pagdating ng Panginoon, hindi talaga tunay na mananampalataya yun. Bakit? Kasi hindi nila alam hanggang ngayon saan sila pupunta. Tama? Kaya nga, nandiyan ang salita ng Diyos para lahat tayo ay maghanda. Amen? Tapos sabi sa mga taga-Pilipos chapter 4 verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya nga, ito gusto kong gawin ninyo. Sa bawat isang bago dito, kapag nananalangin tayo, tanggalin na natin yung sana. Ayan mo kasasabi lang. Anong gagawin mo? Palitan mo ng thank you. Bakit? Ang sana, walang masyadong pananampalataya kailangan dyan. Bakit? Hindi ka sigurado eh. Alanganin na yan, sabi ni tatay, di ba? Gagaling kaya ako, sana din pagalingin mo ako. Pero sabi ng salita ng Diyos, na pinagaling ka na. Kung ganun yung pananampalataya natin, kahit na nahihirapan ka, kahit na sakitan ka, thank you Lord, magaling na ako. Di ba? Kahit nabutas yung bulsa mo, thank you Lord, mayaman na ako. Hindi yun na niloloko mo yung sarili mo. Pero sinisigaw mo sa ang pananampalataya mo na ina-acknowledge yun ng Diyos at ina-acknowledge yun ng demonyo. Paano matatakot yung demonyo sa iyo? Sana Lord, pagpapalain mo ko. Kung sinigaw mo, Lord, thank you! Pinagpala mo na ako. Tingnan mo lahat ng mga demonyo, demonyita sa buhay mo, nagsitakbo na. Amen? Tapos sabi dito sa Mateo chapter 6 verse 14 to 15. Sapagkat 1 chapter 14 verse 27. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Ano ba yung kapayapaan na nanggagaling sa mundo? Ayan, nabanggit nga ni Agrid kagabi, ni Pastora Agrid.
na minsan para maging payapa ka lang, alam mo, ang dami mong pwedeng gawin. For example, nagkakagulo sa bahay. Anong gagawin mo? Lalayas ka. Tama? Tapos, magpapalamig ka. Magwawalwal ka. No? Mag-iinom. Magbibisyo. No? Ang daming pwedeng gawin para pumayapa ka. Yung iba nga, nag-yoga-yoga pa eh. Pero ako mapagsabi sa inyo, yung kapayapaan na yon na ino-offer ng mundo, pansamantala lang. Pag bumalik ka na dun sa gulo, babalik na rin lahat ng gulo sa puso mo. Amen? Pero yung kapayapaan na ino-offer ni Jesus, iba. Kahit nasa katindihan ka ng kabuluhan, payapa ka. Bakit? Ang prinsipe ng kapayapaan, pinoprotektahan yung puso mo. Paano, anong kailangan mo daw gawin? Pananalangin ng may pasasalamat. Bakit? Kapag nanalangin ka, sinasabi mo, nakikipag-isa ako sa Diyos. Bakit? Ibig sabihin nun, meron kang relasyon sa Kanya. Tama ba? So, kung kasama ko ang prinsipe ng kapayapaan, halika dito na. Ito na, halika. Halika na, nakatayo ka na eh. Ang pangalan mo? Peter. Ayun, so, biblical ka, oh. Ayun. So, kasama ni Peter, for example, kasama ni Peter si Lord. No? Ngayon, si Peter, kahit magulo sa bahay nila, kahit na sinisigawan siya sa school, kahit na binubuli siya sa school, si Peter kaya niyang maglakad ng payapa. Bakit? Kasi alam niya, anything na nangyayari sa kanya, binubulong niya sa Diyos niya. Tama? Pananalangin yun. Hindi ibig sabihin na nandun ka lang sa kwarto, doon ka lang nananalangin. Hindi. Anytime sa araw, kahit naglalaba ka, kahit naghuhugas ka ng plato, pwede kang manalangin. Kahit anong ginagawa mo, pwede kang manalangin. Bakit? Yun yung pakikipag-isa mo kay Kristo. And habang naglalakad ka kasama ni Kristo, napupuno ka ng kapayapaan. Amen? Thank you, Peter. Kaya nga, huwag kayong magtaka. Bakit si David, sabi niya, kahit dumaan ako sa libis ng kamatayan, hindi ako matatakot dahil kasama ko ang aking pastor. Amen? Kaya, nasulat yun ni David, wala pa si Jesus nun. Bakit? Nakipag-isa siya sa Diyos. Kasama niya ang Diyos sa anumang laban niya. Pero, Pastor, ang hirap manalangin kapag gigil ka na. Galit ka na. Kaya nga, mas kailangan manalangin kayo. Alam nyo, ako, pag minsan gigil ako, minsan talaga naiipon lang sa loob. Totoo yan. Ako, nagpapakatotoo ako sa inyo. Minsan naiipon sa loob. Lahat ng mga hinanakit, lahat ng mga bigatin. Tapos minsan, darating sa punto na kahit magmatigas ako sa Diyos, dahil araw-araw nananalangin ako, darating yung punto na luluhod ka na lang at iiyak. Bakit? Kasi doon ka naglalabas ng sama ng loob sa Kanya. At katapos mong ilabas lahat sa Kanya, sabi ng Bible, ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos, na hindi mapaliwanag ng iyong kaisipan, ay magpoprotekta ng inyong, ano sabi? Puso at isip. Hindi ba nakakapagtaka? Ang unang pinupuntirya ng demonyo, kapag ikaw ay nandun sa stressful na sitwasyon, una, utak. Ang daming gumugulo sa utak ko, Pastor. Diba? Pag stressful ka na, yung tipong nag-aaway ng mag-asawa, ang unang pumapasok sa utak mo, hiwalay mo na.
lumayas ka. Mag-ansabalutan ka tapos pumunta ka sa mga mare mo. Yun yung unang pumapasok sa utak mo. Pero kung pupunta ka sa Diyos, tingnan mo, iba yung sasabihin niya sa'yo. Kung pupunta ka sa Diyos, sasabihin niya sa'yo, patawarin mo, mahalin mo na, unawain mo na. Iba yung sinasabi ng demonyo at iba yung sinasabi ng Diyos. Ang tanong, anong boses ang pinakikinggan mo? Yung boses ba na pwedeng magbigay sa'yo ng kapayapaan? O yung boses ba na pwedeng magbigay sa'yo ng kaguluhan? Oh, ang demonyo, wala siyang ginawa kung hindi guluhin ang buhay mo. Kaya kung maniniwala ka sa boses niya, gugulo lang yan lalo. Pero kung ang Diyos ang pinakinggan mo, mapupuno ka ng kapayapaan katapos mong manalangin. Amen? Last point is peace in the family. Nandiyan ang Panginoong Yesus para ayusin ang pamilya. Mas ganahan kayong pumunta ng sambang gabi. Sino dito masaya na nandito sa sambang gabi? Amen. No? Ako tuwang-tuwa ako kahit nag-ayos kami. No? Tuwang-tuwa po kami na ginagawa namin ito sa sambang gabi. No? Ngayon, para mas matuwa kayo, next week, no, we will tackle about the family. Agreed, we'll tackle about sa mothers. Pero hindi ibig sabihin pang nanay lang yung service na yun, ha? Hindi para sa atin lahat yun. Ako naman will tackle about fathers. Bakit? Pastor, kung tutusin, mas matagal pa akong tatay sa inyo. Wala sa tatagal. Ang tanong, sinusundan mo ba yung nasa Bible? Tama? Sinusundan mo ba yung sinabi ng Diyos? And yun yung ilalatag namin. Hindi yung experiences namin, pero yung sinabi ng Bible kung ano yung pagiging tatay at isang nanay. Bakit? Gusto namin magkaroon ng kaayusan sa pamilya. Kasi sabi ni Jesus, no, He brings peace in the family. Tulad ni Jose at ni Maria, pinagkaisa niya. Kaya nga, sabi dito sa salita ng Diyos in Romans 14 verse 19, kaya pagsikapan nating gawin ang mga bagay na makapagdulot ng kapayapaan. Wow, ang hirap niyan. Bakit? Minsan, alam mo, anong best na para magdulot ng kapayapaan? Minsan, alam nyo, simple ganito. Alam niyo, ang hirap niyan, yung minsan kailangan mo lang manahimik. May chinichismis sa'yo kaysa ganungan mo, kailangan mo lang manahimik. Minsan galit na galit ka na, gusto mong sumagot, minsan kailangan mo lang manahimik. Ang hirap nun. Pero yun yung sinabi ng Bible. Pagsikapan natin gawin ang mga bagay na makakapagdulot ng kapayapaan at makakapagbigay ng pananampalataya sa isa't isa. Sumagot ka. Oo, nanalo ka nga doon sa debate ninyo. Pero nasira naman yung relasyon niyo. Nanalo ka nga doon sa debate ninyo. Pero nasira naman yung pananampalataya ng kapwa mo. Isipin mo yun. Kaya nga sabi ng Bible, subukan natin, bigyan natin ng effort talaga yung pag-aayos ng kapayapaan sa bawat isa. Kung alam mo na itong gagawin mo o sasabihin mo ay makakawasak ng kapayapaan, kapatid mo gagawin. Oh.
Yung chismis na sasabihin mo sa kapwa mo, kung alam mo, makakasira ng kapayapaan, huwag mo gano'n. Marites, ano na tayo. Mga taga-Epeso, chapter 4, verse 1-3, kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kung nakikiusap si Pablo sa atin, nakikiusap din ako sa inyo. No? Na mamuhay tayo ayon sa pagtawag sa atin ng Panginoon. Tapos, kayo'y maging mapagpakumbaba. No? Minsan kasi dahil sa kayabangan, dun nawawasak ang kapayapaan eh. Tama? Nasabukan nyo na may dumating kayong barkada para to. Lahat ng hangin sa mundo, hinigop niya. Tapos, tignan mo, lahat kayo magbabarkada nagtitinginan, ayaw makinig. Tapos, katapos, pag umalis na yung barkada nyo yun, alam mo ba? Yun, nakaka-relate kayo. Bakit? Isa sa mga nakakawasak ng relasyon at ng kapayapaan ang kataasan ng loob. Tingnan nyo, kung walang kataasan ng loob, wala sanang tinatawag na divorce. Minsan kasi, nagkakaiwalayan lang ang mga mag-asawa. Hindi ko linalahat case-to-case basis, no? Pero most of the time, ang nakakasira talaga ng relasyon is yung tinatawag na pride. Kataasan ng loob. Kaya sabi nung binasa natin, kailangan natin maging magpakumbaba. Paano magpapakumbaba? Ganito na nga yung asawa mo. Magpakumbaba ka pa rin. Panalangin mo siya. Mahalin mo pa rin. Bakit? Dahil sa iyong pananampalataya at dahil sa iyong pagmamahal, balang araw, makakakilala rin ng kay Kristo. Amen? Tapos, sabi dito, mahinahon. Ayan mahinahon. Hindi yung pag nakipag-usap ko, ano naman? Problema na naman. Yeah? Maging mahinahon tayo. Tapos, matyaga. Minsan na uubos yung tiyaga natin. Lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Alam mo, bilang isang Kristiyano, ito lang na-observe ko. Mas madali sa atin give up sa mga mahal natin sa buhay sa church kaysa sa mga mahal natin sa buhay sa bahay. Tama? Mas madaling iwan natin, siraan natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya kaysa yung mga tao sa bahay. Bakit? Bakit hindi natin kayang ituring na pamilya ang mga tao sa simbahan? Tama? Kung pamilya tayo ni Kristo at ginagawa natin ang lahat para yung kapayapaan sa simbahan ay mapanatili, bakit hindi natin ituring na pamilya ang bawat isa? Kasi walang iisa sa atin ang perpekto. Tama? Maliban na lang daw yung may pangalan na perpekto. Ngayon, kung ikaw ay hindi perpekto, ako ay hindi perpekto, darating yung punto na magtatampo ka sa akin, mairita ka sa akin, magagalit ka sa akin. Yun yung panahon na dapat pagtiyagaan natin ang bawat isa. Hindi lang pagtiyagaan, pero pwede mong kausapin ang inyong kapatid ng mahinahon. Hindi yung parang pahiyain yung kapatid na yun. Pero kausapin na, kapatid, mahal kita, pero yung ginagawa mo, medyo nakaka-offend or nakakasakit. At
para lang alam mo. Minsan kasi hindi alam ng mga kapatid mo sa pananampalataya kung anong pinagdadaanan. Kailangan mong kausapin. Sabi sa Bible, kausapin mo in private. Ayan. Diba? Ganun din sa mga anak. Minsan, diba, pinapagalitan natin yung mga anak natin in public. Tapos nagtatampo sila, bakit mo akong pinahiya na tayo? Kasi kailangan mo ngang gawin yon in private. Tama? Kasama yun sa pagiging mahinahon. Kasama yun sa pagiging matyaga. Paano kung pagtsatsaga yung pastor? Dadalik mo sa bahay? Lapit lang na bahay. Yung pagtsagaan, nilang kanto lang. Tapos doon mo pagsabihan, doon mo disiplinahin. Mateo chapter 6 verse 14 to 15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang nagkakasala sa inyo, ito gusto kong maintindihan natin. Kung pinapatawad ninyo ang nagkakasala sa inyo, papatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Lahat tayo makasalanan. Tama ba? Lahat tayo makasalanan. Wala tayong magagawa tulad na sinabi natin kanina para makapunta tayong langit, pero pinagbayaran yun ni Jesus. Amen? Ngayon, kung ikaw ay pinagbayaran ni Jesus at hindi mo deserve pumunta ng langit, anong karapatan natin tuldukan ang ating mga kapatid? Tama? Na, bahala ka dyan. Hindi kita mapapatawad dahil sa ginawa mo. Deserve mo pumunta sa impyerno. Anong karapatan natin tuldukan yung mga tao? Eh, hindi rin naman natin. Wala rin naman tayong karapatan pumunta sa piling ng Diyos. Pero minarapat niya yun dahil mahal ka niya. Kung naiintindihan mo yun, kapatid, mula ngayong gabi nito, wala tayong ni isang tao na tutuldukan. Wala tayong ni isang tao na hindi patatawarin. Pastor, ang hirap. I will end with this. What is impossible with men is possible with God. Maging totoo ka sa Kanya. Ako, dumarating yung punto na, Lord, ang hirap niyang patawarin. Kada nakikita ko, lahat ng high blood ko tumataas. Pero, dumating yung punto na, Lord, tulungan mo. Hindi ko to makakaya malagpasan kung wala ka. At tingnan mo kapatid, kung ganun ka at kasama mo ang Diyos, tingnan mo, makakaya mong patawarin yung kapatid na yan. Amen? This is my challenge sa bawat isang nakakarinig ng mensahe nito. Ngayong gabing ito, I challenge you. Kung meron ng mga tao na kinikimkim mo pa rin sa puso mo, na hindi mo mapakawalan, ako nakapagsabi sa'yo, pinahihirapan mo lang sarili mo. Hindi naman sila napapano sa pagkikimkim mo na sa manunod. Pero ikaw, maraming nangyayari sa'yo. Sa spiritual, at sa physical, at sa emosyonal. Kailangan mo na silang pakawalan. Kaya ngayong gabi ito, I challenge you, ang bawat isang nakakarinig ng mensaheng ito, pakawalan na natin yung mga tao na hindi natin mapatawad. And let the Prince of Peace fill your heart. What is impossible to men is possible to God. Sige po, tayo po tayo lahat. And right now,
inihingi ko na ipikit po ng bawat isa ang ating mga mata. Siyasatin natin ang ating mga puso. At isipin mo lang, sino ba yung taong yun? O mga taong yun na hanggang ngayon, hindi mo pa rin mapatawad. At dahil yun sa taong yun, or mga taong yun, hanggang ngayon, wala ka pa rin kapayapaan. Ngayon, kapatid, ngayong naisip mo na sila, if you are ready, walang pilitan to, if you are ready, napakawalan na sila sa inyong puso, sa inyong isipan, I want you to pray this prayer. Panginoon, pinapatawad ko na sila at pinapalaya ko na sila sa aking puso, sa aking isipan. Tanggalin mo lahat ng mga mapapait na alaala sa akin at tulungan mo ako ngayong araw na ito na pinatawad ko sila na hindi na balikan ang nakaraan. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan na nagmumula sa inyo. Inaangkin ko ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Ngayon naman po ay tutungo po tayo sa masaya na parte po ng ating sambang gabi. Sige po, ihanda po natin ang ating mga handog. Father God, we thank you so much, Lord, for your word. Thank you, Father God, na sa lahat ng pinagdadaanan namin, Panginoon, nahihirapan man kami, Panginoon, nasasaktan. Pero salamat, Panginoon, sa kapayapaan na nagmumula po sa inyo. Thank you, Father God. In Jesus' name, amen. Right now, Lord God, bless, Panginoon, each and every one, Father God. And Lord, sa kanilang paghahandog, Panginoon, alam mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pusong masayang maghahandog sa inyo. Pagpalain po sila, Panginoon. At Lord, thank you na ibabalik niyo po ito na higit sa aming inaasahan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maaari po tayo maghandog. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang sa pagmamahal. At higit pa, biyaya ko'y sagana at umaapaw sa pana. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahihilig pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. At higit pa, wala namang mahihilig pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Okay, konting announcement lang. On Sunday, doon pa rin ang ating Kids Zone. Okay, Kids Zone is for the kids service, 9 to 10. At ang ating adult service is 10 to 11. Pero itong Sunday na ito, hindi natin gagawin doon sa church, pero dito pa rin tayo. Habang tayo ay nandito para sa sambang gabi. Amen? So,
dito tayo ng Sunday morning. Plus, konti announcement lang, no? Yung mga nanalo na 5 noong unang gabi sa trivia, i-claim nyo po yung prize ninyo dun sa kay ate yung nag-iyaw po. No? Ha? At saka hot ice candy. No? Okay? Tapos po, mga kids, walang magkakalat. Okay? Dun sa mga kumain ng ice candy, pakipulot lang po yung mga kainan natin and let us throw properly yung mga kalat po natin sa mga trash bin, no? And yun lang po ang ating announcement. Okay. Mag-invite po tayo next week, no? Ito pa pala po, meron pong prize ang makaka-perfect ng Sambang Gabi. Okay? May prize ako. May prize po makaka-perfect ng Sambang Gabi. No? And mag-invite po tayo next week. Wala po tayo bukas, no? Ang next Sambang Gabi natin is Monday. No? Pero Sunday service, nandito po tayo ng 9 hanggang 11, no? Sa mga nag-ayos po ng upuan ng maaga, thank you very much po. Yes! Thank you po sa bawat isa. And yun lang po ang ating announcement. Mabuhay po tayo lahat. Wait lang. Di pa tayo na gano'n. Taas ang ating mga kamay. Excited kayo mo, no? And receive the benediction of the Lord. Sabi ko na, parang may kulang eh. And may the Lord, God Almighty, the Creator of the heaven and the earth, bless you and keep you. And may His face shine upon you and be very gracious to you. And fill you with peace that surpasses all understanding. And grant you shalom. Shalom.